He related how they waited for a ransom note, pero wala naman daw dumating. Isinalaysay rin nito na ilang private investigators na ang inarkila ng pamilya nito, pero wala ni isa man sa mga list na sinusubaybayan ng mga ito ang naging makabuluhan sa kaso. Oh God, iyon ang paulit-ulit na usal niya nang matapos si Julius sa paglalahad. Noon lang kasi nagsimulang rumehistro sa isip niya ang masaklap na katotohanang nawawala ang anak niya at niwalang katiyakan kung ano na ang sinapit nito. It feels awful, doesn't it? Anger must have made Julius better. I've been living with this nightmare for several weeks now and it is not getting any easier to deal with. Bakit hindi mo ipinaalam sa akin? All the while, I thought my son is safe and sound. Iyon pala ay. At that time, I have more important things to do than to go searching for you. Besides, what difference would it have made? Babalik ka ba para hanapin siya? I don't think so. Masyado palang mababa ang tingin mo sa akin. Of course, I would have returned and helped with the search. Brennan is my son. Well, he doesn't need you anymore. I sure as hell don't. At siguro isa sa mga dahilan kung bakit hindi ko sinubukang hanapin at sabihin ka tungkol sa nangyari dahil ayoko nang makita ang pagmumukha mo. And now after learning that Brennan isn't here, you can go. I can't just go. Paano ako matatahimik kung ganyang hindi ko alam kung anong kalagayan ng anak ko? I don't know and I don't care. Wala na akong pakialam sa'yo. I want to stay in touch. Gusto kong makipag-ugnayan sa'yo para malaman kung anong nangyari sa bata. At gagawin ko ang lahat para makatulong sa paghanap sa kanya. And tell me what abilities you possess that the best investigators don't have for you to succeed where they failed. I am Brennan's mother. Anyone would agree that a mother's love is one of the most powerful forces in the world. Iyon ang taglay ko na wala na kahit na sinong pinakamagaling na investigador na inupahan mo. I'm sure you expect something to return for your help if ever Brennan's found. Well, you won't get anything. Ngayon pa lang ay nililinaw na ko na yun sa'yo. Pero Julius, no. Napakalupit mo. You don't deserve anything, okay? Iniwan mo siya at inabandon na. I deserve to be his mother. I'll do anything to prove that to you. Ha? Madaling magbitaw ng mga salita. Laway lang ang puhunan. Ginagawa rin niya ng mga politiko tuwing panahon ng eleksyon. Ibahin mo ako sa mga sinasabi mong politiko. When I say something, I really mean it. And you're saying you're prepared to do anything to prove you deserve the right to be treated by Brennan's mother? Yes. Wala ni katitig na pag-aatubili ang pagsagot niya. She even looked straight into Julius' eyes. Anything? There was a glint in his eyes that she couldn't understand. Anything. Let's see. Hinaplos-saplos nito ang baba nito, and by the look on his face, he was thinking of some difficult task for her. Tiyak na saksakan ng hirap iyon para mapilitan siyang umatras. Okay, here's the deal. I need a personal assistant. Someone who would look after my needs and do my bidding without questions or reservations. Are you willing to fill in the position? It would be a 24-hour duty. You will be on call day and night, 7 days a week. Ako? Pero akala ko ba'y ayaw mo nang makita ang pagmumukha ko? Kung magiging personal assistant mo ko, I'll be in your face all day. I can order you to wear a mask if I want to, and my not wanting to see your face is beside the point. Ang gusto kong mapatunayan ay kung totoo ang sinabi mong handa kang gawin ng kahit na ano para sa anak mo o isang press release lang uli iyon. He was being deliberately cruel. He was also testing her and she had every intentions of passing the test. Umaasa siya na matatagpuan pa rin ang anak niya. Kapag nangyari yun ay hindi niya palalagpasin ang pagkakataong maging bahagi ng buhay nito. At para doon ay matitiis niya ang kahit na ano. Okay, just tell me what I have to do and I'll do it, she said. You will? Halatang nagulat ito. Mukhang hindi nito inaasahan ang magiging pasya niya. Ikaw yata ang hindi seryoso sa mga pinagsasasabi mo, puna niya. Mag-isip ka muna. You might be getting in a way over your head. Baka hindi mo makayanan ang hinihingi ng posisyong pinapasukan mo. You will be like a slave and don't expect any special considerations just because I once found that body of yours delightful. Pinilit niyang hugmapang hiwi. Ayaw niyang malaman ito na nasaktan siya sa huling sinabi nito. I don't have a choice. Ikaw ang nag-set ng mga kondisyones at para sa karapatang makasama ko ang anak ko, ay inuulit ko. Handa akong gawin ng kahit na ano. Sa halip ay lalo niyang pinatatag ang kanyang boses. Natahimik ito. Malamang na nag-iisip ito. So be it then. Saan ka tumutuloy rito sa Davao? Tanong nito. Maghahanap ako. The truth is I came here straight from the airport. Since you will be on call 24 hours a day, you might as well stay here. You see that? May itinuro ito sa labas ng bintana.
Nang sundan niya yun ng tingin na isang maliit na bongga lang na tanaw niya. No one is currently using that. Doon ka na mag-stay nang sa ganay madali kitang matatawag anumang sandaling kailanganin kita. But I'm a reasonable person so I'm giving you this one last chance to back out. He folded his arms on his chest and waited. Like I've said before, I don't have a choice so I'm not backing out. Bahala ka. Okay, I'll call the maid and she'll help you to get settled. Pagkasabi niyo ay iniwan na siya nito. I think you need to have your head examined. Bakit ka naman pumayag? Yamot at pagkagulat ang mahihimigan sa boses ni Brax ang tawagan ito ni Jamila para ipaalam dito ang mga pangyayari. Kagaya ng sinabi ko kay Julius, wala akong choice. Kung sakaling mang matagpuan ang anak ko ay gusto kong makapiling siya kahit na ipilit ng mga Galyano sa manatili siya sa poder ni Julius. If I didn't accept his challenge, I know he will use that against me. Sa ilalim ng batas ay may karapatan ka sa bata, katwiran ni Brax. Mapakla ang tawang kung mawala sa bibig niya. Pagkatapos ng ginawa kong pag-ambando na sa bata, sa palagay mo ba'y papanigan ako ng kahit anong korteng pagsasampahan ko ng kaso? Huwag na nating banggitin ang tungkol sa impluensya ng mga Galyanos. No, I think the only way I would have a chance of ever being with my son is to appeal to Julius' sense of fairness. If I pass his test, sigurado akong tutupad siya sa kasunduan namin. That is, if your child is ever found. I hope you realize how cruel that sounded. Pagalit na sabi niya. I'm sorry, that was so insensitive of me. I didn't mean it the way it sounded. Ang ibig ko lang sabihin ay baka magtitis ka pero wala naman palang kahihinatnan ng lahat. Maagap na paliwanag nito. Kailangan kong manalig sa matatagpuan na si Brennan dahil kung hindi ko gagawin ay hindi ko alam kung paano ako mabubuhay. Narinig niya ang malalim na paghinga nito sa kabilang linya. So you're basically abandoning your career, is that it? He asked. In the meantime, yes. Hindi ka ba nanghihinayang? Tao lang ako. Natural na nanghihinayang ako. Pero priority ko ang anak ko. Noon ay inuna ko ang sarili ko. Ngayon ay pinagsasasihan ko yun ng labis. Beside on what you said, I can tell that you have already made your decision. Nandito lang ako, kailangan mo ng moral support. Saad nito. I may be miles away but I'm willing to listen. And I may get there before you know it. Anong ibig mong sabihin? I have an upcoming project and I would need to stay in the city for quite a while, so you won't really be alone for long. Thanks, Brax. I know I can count on you. Jamila. Ang pagtawag sa kanya na may kasabay na pagkatok sa pinto ang pumutol sa iba pang sasabihin niya. I have to go. Dalidaling paalam niya kay Brax sa kanya pinindot ang end call button ng kanyang cellphone. May kausap ka. Ani Julius nang mapagbuksan niya ito ng pinto. I was just tying some loose ends. I hope that wasn't your boyfriend friend you were speaking with. Ano naman ang masama kung boyfriend ko nga? Ang kausap ko. Hindi niya alam kung bakit ay ng mga katagang lumabas mula sa bibig niya. It doesn't reflect well on you, that's why. Imagine katutuklaks mo lang na nawawala ang anak mo ay nakikipaglampungan ka na agad sa lalaki. Hindi ako nakikipaglampungan as you crudely put it. Hindi ba sumagi sa isip mo ang posibilidad na kinakailangan ko lang ipaalam sa malapit kong kaibigan ang tungkol sa natanggap kong bagong dagok sa buhay ko? So I was right. Boyfriend mo nga ang kausap mo. Itinirik niya ang kanyang mga mata sa halip na sagutin ang tanong nito. Sinaklot niya ang mga balikat nito. Let's get one thing straight, okay? When I ask you a question, I expect an answer. Huwag mong itirik-tirik yung mga mata mo. Baka ma-attempt ako na dukutin ang mga eyeballs mo. Brax is not my boyfriend. Isa siyang malapit na kaibigan, that's all. And that now, I desperately need a friend. Unti-unting lumuwag ang pagkakasaklot nito sa kanya. May kailangan ka ba? Tanong niya. I want to see you in the library. Pag-uusapan natin ang ilang ground rules sa pagtira mo rito. Pati na ang tungkol sa mga responsibilidad mo. Nandito ka na rin lang. Bakit hindi lang tayo dito mo mag-usap mong kahin? Dahil gusto ko sa library at ako ang boss mo kaya dapat mong sundin ang inuutos ko. Have I made myself clear? Ngaling-ngaling sumagot siya nga ng pabalang pero minabuti niyang tumango na lang. I'll see you in 5 minutes. Anito sa kasi at tinalikdan na. You have got to be kidding me. Bakas na bakas sa mukha ni boss at boss ni Doña Crisalda ang pagkagulat. Tell me again what you did. Utos nito sa anak. Ma, just calm down, okay? Pahinuhod ni Julius. How can I calm down when it's apparent that you have lost your mind? Bakit kailangang patuloyin mo rito ang babae ngayon pagkatapos ng ginawa niya? You're insane. I know what I'm doing, ma. Kalmadong wika niya. I've thought about it. Pinag-isipan mo ang desisyon mong yan. Hindi halata. How you can even stand to see that woman? I have no idea. Para lang kung may pagtingin ka pa para sa kanya. Manaman, give me some credit, will you? Kung minahal ko man noon si Jamila, nagnaho na yun ang iniwan niyang anak namin. They really want her to stay here.
At nagiging personalista mo pa siya. Because I wanted to punish her, okay? I'm just so mad by what she did to our son that I need to do something to make her suffer even just a bit. At siya rin ang nagbukas ng pinto para sa bagay na iyon. She said she's willing to do anything for the chance to be considered that Brennan's mother. I just called her bluff. You still have time for such aggravation? Akala ko ba hindi ka na magkandaw-gaga sa pag-asikaso sa mga bagay na may kinalaman sa paghanap kay Brennan? Please ma, pagbigyan niyo na ako sa bagay na ito. I desperately need this. Ilang sandaling napatitig ito sa kanya. Then she let out a sigh. Bahala ka nga. I just hope you really know what you are doing. Pagkasabi niya ay lumabas na ito at iniwan siya sa recreation room kung saan siya nabutan ito. Sumulyap siya sa kanyang relo. It was almost 8 he found it. Time for your first task. Naisip niya si Jamila ang pinatutungkulan. Magmula nang mawala si Brennan, pakiramdam niya ay naging zombie siya. He felt dead inside. Pero ngayon habang pinaplano niya kung paano pahihirapan ng dalaga, ay tila nagkaroon ng iba yung sigla ang katawan niya. The desire for revenge must be a powerful emotion, and maybe that was the reason why he suddenly felt alive for the first time in a long while. Inabot niya ang teleponong nakasabit sa dingding. Konektado yun sa bungalow at sa pamamagitan ng pagdial ng code ay matatawagan niya si Jamila. Come to the house right away. Tumuloy ka sa room ko. From the stairs, it's the third door on your right. Utos niya. Sa kanya ay binaba ang auditibo. Hindi na niya binigyan ng pagkakataong makapagsalita ang dalaga. Asiwa si Jamila nung kumatok siya sa pinto ng silid na tinutukoy ni Julius. Umasa siya na wala siyang maaabutan sa loob, pero malabo naman yatang mangyari yun. Gamin, ang bruskong tinig na nagmula sa loob ng kwartong tuluyang pumatay sa pag-asang iyon. Pinihit niya ang siradora, sa kanya ay tinulak ang pinto. Muntik na niyang hila uli yun pasara ng mabungarang eksena. Nakadapa sa kama si Julius, natatakpan ng kumot ang ibabang bahagi ng katawan nito at sa tiningin niya ay wala itong suot na saplot. Are you just going to stand there and give? Sarkastikong tanong nito nang manatili siyang nakatulala. Bakit ganyan ang ayos mo? Dahil gusto ko. Now get inside and close the damn door now. Napalungdadag siya nang isinigaw nito ang huling kataga. Come here, utos ni Julius. Nanlalambot ang mga tuhod na naglakad siya palapit sa kama. Sit down here. Tinapik ng isang kamay nito ang espasyo sa tabi niya. I prefer to stand up. Ang ideyang mapapalapit siya sa hubad na katawan nito ay nagpatindig sa mga balahibo niya. But I'm ordering you to sit down. Lumunok siya ng paulit-ulit. Are you backing out of our deal? Malupit ang tinig nito. No. Tinataga niya ang kanyang sarili nang makaupo siya sa kama. Now what? Tanong niya. Masahihin mo ako. Nanlaki ang mata niya. The thought of touching him, kneading his flesh, sent shivers up and down her spine. I can't. You can't? Okay then. Don't. Hindi kita pipilitin. Just go. Isinenyas nito ang isang kamay nito. Ay, if you can't do the job, you're free to leave. Wala na tayong dapat pag-usapan. He was challenging her. She could feel that. At kung hindi niya magagawa ang iniutos nito, tiyak na walang pag-aatubiling palalayasin siya nito, and he would have all the right to do that because they have a deal. Nasa kanyang pagkakamali dahil hindi man lang niya naisip na maglagay ng limitasyon at sa mga serbisyong ipagkakaloob niya rito. But then, did she have a choice?